Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Tunay ka mabuti, Panginoon. Kahanga-hanga ang gawa mo sa bawat sa amin. Panginoon, dalangin ko ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayon, O Diyos, sa aming pakikinig ng salita mo, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Ama, kilusin mo ang bawat isa, Panginoon. Ipakita mo ang layunin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Ito ang aming panalangin. Amen. 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 Kung mayroon po kayong mga Bible, ako po'y naniniwala na mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa bilang o sa Numbers, chapter 32, verse 23, ang sabi po dyan, ganito, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito yung tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Lahat tayo kadalasan nakaagawa ng pagkakamali. Lahat po ba tayo nagkakamali, nagkakasala? Amen. Lahat po tayo nagkakamali. Sa ilan ang pagkakamali na nakagawa ay nagdudulot ng kamatayan. Halimbawa, nagmamaneho ka ng motor, nagkamali ka, no? Sabi nga, kasabihan kapag wala kang helmet, one miss you die. Parang ganon. So pagkakamali yon, no? Sobrang bilis mo magpatakbo ng kotse, nabangga, patay. Tawag doon pagkakamali, at ang dulot nito ay kamatayan. Kinamamatay. Ang ilan naman daw pagkakamali na nagagawa natin, minsan nagiging katatawanan na lang. Ano yung pagkatatawanan? Simple, nagkamali ka. Parang ganoon. Nagiging katatawanan natin. Minsan nabibiro yung ating mga pagkakamali. Pero merong pagkakamali ang tao na nagagawa na ang sabi nga, ito yung pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng tao. No, ang sabi, pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng tao ay ang magkasala sa Diyos. Ano daw ang pinakamalaking magagawa ng tao? Magkasala sa Diyos. Tapos, ang isipin natin na pag naagawa tayo ng pagkakasala ay matatakasan natin ang bunga, yung consequence. Kasi ang kasalanan, may consequence po yan, may bunga po yan. Kadalasan iniisip ng tao, matatakasan ko naman ang bunga ng kasalanan. Kaya malakas ang loob ng tao gumawa ng pagkakasala. Hindi natatakot sa Diyos ng tao. Bakit iniisip, matatakasan ko naman ang bunga ng pagkakasala. Kapatid, hindi natin matatakasan ang bunga ng ating mga pagkakasala. Pinakamalaking magagawa natin, sabi ko nga, pinakamalaking magagawa natin, no, na pagkakamali, yung isipin natin, no, na okay lang gumawa ng pagkakasala at matatakasan naman natin ang bunga ng pagkakasala na ating nagawa. Pinakamalaking kahangalan na ating iniisip po yun, mga kapatid. Okay lang, matatakasan ko naman ang pagkakasala, yung bunga noon. Hindi mo matatakasan ng bunga. Ang sabi ng Bible, kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Nagtanim ka ng kasalanan, aani ka ng kasalanan, yung bunga ng pagkakasala. No? Walang nagkasala na nanalo. Laging talo ang nagkakasala. Ulitin ko, walang nagkasala na nananalo. Laging talo ang nagkasala. Bakit talo? Mga kapatid, bakit talo ang nagkakasala? Una, ang kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Ano daw? Ang kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Ang sabi ng unang chapter 1, verse 7 hanggang 9, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus ng kanyang anak. Kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili.
at wala sa atin ang katotohanan. Anong sabi? Kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Tayo ay nilikha ng Diyos. Ang sabi, verse 9 pala. Subalit, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ang sabi doon, subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. No? Sabi, yung bunga ng pagkakasala ay pagkalayo sa Diyos. So yun yung pinakalugi natin. Hindi tayo pwedeng manalo doon. Bakit? Nalalayo tayo sa Diyos. No, nahihiwalay tayo sa Panginoon. Yan ang pinakabunga ng ating pagkakasala. Pag mayroon tayong nagawa na pinakamalaking kasalanan sa harapan ng Diyos, tingnan niyo, nawawala na tayo ng gana. Saan? Pumunta sa simbahan. Nawawala agad yun. Bakit? Agad-agad kasi nahihiwalay tayo sa Diyos. Nahihiwalay sa Diyos. Ang sabi, kung ipinahayag natin na tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. No? Kasi ano madalas na makirinig natin sa tao, wala naman akong pagkakasala. Hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako nandadaya ng kapwa. Kapatid, hindi lang yan ang pagkakasala. Napakaraming pagkakasala. Amen po. Marami nagiging sanhi para maging hiwalay tayo sa Diyos. Maraming magiging sanhi. Kapatid, yan ang katotohanan na isa sa bunga ng kasalanan ang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Ano ba original na ginawa sa atin ng Panginoon? Tayo ay nilikha ng Panginoon na isang perpekto, walang pagkakasala. Tama po ba yon? Sino dito ang nagbabasa ng Bible? Genesis. Nilikha tayo ng Panginoon na isang perpekto sa kanyang harapan, walang bahid ng kasalanan. Sa hardin ng Eden, kasama ang tao ng Diyos. Bakit? Walang pagkaasala. Ano daw ang tao? Kasama ng Diyos. Ka-fellowship ng tao ang Diyos. Nag-uusap, magkasama. Yan ang disenyo ng Diyos sa tao. Ulitin ko, yan ang disenyo ng Diyos sa tao. Ano yon? Kasama ng Diyos. Pero bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Ang disenyo pala ng Diyos sa tao, makasama habang panahon. Bakit ka nahiwalay? Kasi nga, ang tao ay nagkasala. Ang tao ay nagkasala. Kaya nahiwalay sa Diyos. Noon, kasama ng Diyos, kasama ng tao ang Diyos na lumalakad sa hardin. Magka-fellowship, nag-uusap, marahil, nagtatawanan. Kasi ang Panginoon hindi killjoy. Ulitin ko, ang Panginoon hindi siya killjoy. Gusto niyang masaya. Gusto ng Panginoon masaya ang mga anak niya. Masama bang tumawa? Hindi. Hindi masamang tumawa. Marahil pag magkasama ang Panginoon at ang unang tao si Eva at Adan sa halamanan ng Eden, nung wala pang kasalanan, masaya silang naglalakad magkasama. Nagtatawa na, nagbibiruan, marahil. No, marahil. Kaya lang, pumasok ang kasalanan. Sinira ng kasalanan ang magandang relasyon ng tao sa Diyos. Yun ang pinakamalaking pagkaamaling nagawa ng tao. Sinira ng tao yung relasyon natin sa Diyos. Ngayon, ano ang bunga nung pagkasira ng tao sa relasyon natin sa Diyos? Dahil nagkasala. Una, ang kasalanan, ang kasalanan ay nakakaapekto sa mga anak ng Diyos. Nagbibigay ito ng pagkabalisa at pagdududa sa kaligtasan. So pag tayo nagkasala,
makakaramdam kaagad tayo ng pagkabalisa. Ano yung pagkabalisa? Nababalisa ka, bakit? May nagawa ka. Tingnan ninyo, pag ang tao nagkasala, halimbawa may napatay, easy ba siya? Masaya ba siya? O nababalisa? Ay, may pinatay ako, kapatid. Hindi, nagtatago yan. Palipat-lipat, hindi makali. At bawat tao na kanyang makakasalubong, tamang hinala yan. Di po ba? Paranoid yan. Naku, baka mamaya pulis ito. Di ba? Nababalisa. Yan ang bunga ng pagkakasala. Pag kinuha mo ang hindi mo asawa, lahat ng tingnan mo, paranoid ka. Baka mamaya, di ba, makasalubong ko. Si Mare o si Pare. Kasi nga, hindi mo, kinuha mo yung hindi iyo. Masaya ba o nababalisa? Nababalisa. Yung kunin mo, yung pag-aari ng iba. Alam mo na hindi iyo yan. Nababalisa o hindi nababalisa? Nababalisa. Mangutang ka, hindi mo binayaran. Nababalisa o hindi nababalisa? Nababalisa. Kahit nga kay Bombay. Di po ba? Sabi ni Bombay, pag kayo utang, kita agad. Pag ako singil, tago. Ba't ka nagtatago? Andyan na, nababalisa ka. Nababalisa. Kasi wala kang intensyong bayaran. Tama? Wala kang intensyon na bayaran. Nagkaroon ng Bombay dun sa may amin. Mabait tong Bombay na to. Lagi siyang inuutangan. Tapos pag hindi siya binayaran, okay lang sa kanya. Alam nyo ba napatay, na-hold up, yung Bombay? Maraming natuwa. Tignan nyo mabait yung Bombay. Pero nung na-hold up at napatay, maraming natuwa. Bakit? Di na sila sisingilin. Tingnan ninyo, di po ba? Bakit pag lumalapit na, may pagkabalisa. Kasi wala ka intensyong bayaran. Ulitin ko, kapag nagkakasala ang tao, balisa. Balisa. Walang kapayapaan ang kasalanan. Tama po ba? Walang kapayapaan ang kasalanan. Ang sabi, nagbibigay ito ng pagkabalisa at nagdududa na tayo sa kaligtasan. Ang sabi ng awit, chapter 32, verse 3 hanggang 4, nang hindi ko pa napapahayag ang aking mga sala, ako'y nangihina. Ang sabi doon, sa maghapon na pagluha. Ang sabi diyan, nang hindi ko pa naipapahayag ang aking mga pagkakasala, ako'y nangihina. O sabi diyan, nung hindi pa siya nagsisisi sa kanyang mga pagkakasala, nangihina. Kapatid, kapag hindi mo pinagsisihan ang pagkakasalang nagawa mo sa Panginoon, darating yung panghihina hindi lang ng katawan, kundi ng ating espiritu, ng ating mga kaluluwa. Manghihina ka. Sabi, sa maghapong pagluha, mahina ka. Nangihina. Verse 4, sa araw at gabi ako ay pinarurusahan. Wala nang natitirang lakas sa katawan, parang hamog na natutuyo sa init ng araw. Ninakaw ng kalakasan ang kagalakan ninakaw yung ng kasalanan ang kagalakan natin sa Panginoon. Yan ang bunga. Ninanakaw daw ng kasalanan ng ating mga kagalakan. Kapatid, araw-gabi ang sabi, pinarurusahan. Walang natitirang lakas sa katawan, parang hamog na tuyo sa init ng araw. Kapag hindi tayo nagsisi sa ating mga pagkaasala, natutuyo ang ating mga espiritu, nawawala yung kagalakan,
kagalakang ibinigay ng Panginoon nang matagpuan mo ang Diyos, nawawala yun. Kapatid, sino dito na born again na? Ano naramdaman ninyo? Wala ba? O mayroong kagalakang hindi kayang ipaliwanag? Di ba? Ang saya-saya mo. Woo! Praise God! Thank you, Lord! Natanggap ko na si Jesus. At ipinagmamalaki natin lagi si Jesus. Pinagsasabi natin kung saan tayo pumunta, born again ako, born again ako. Kahit tinutuya ka, born again ako, born again ako. Di po ba? Pinagmamalaki natin. Bakit? Meron joy. May kaibang kagalakang dulot ng makilala natin ang Panginoon. Pero, sa oras na tayo'y magkasala, bumalik sa dati nating ginagawa, kapatid, sa oras na bumalik ka sa dati mong pagkaasala, nangyayari ba ito? Oo. Nangyayari. At kadalasan pa nga, ginajustify ng mananampalataya, ang ngalungkot doon na mananampalataya na nagkakasala. Ang tanong, nagkakasala ba tayo? Oo, lahat tayo nagkakasala. Kaya lang, dapat wala tayong hindi natin ginajustify yung ating mga pagkaasala. Hindi natin pinangangatwiranan yung ating pagkaasala. Kung nagkasala tayo, edi bumalik sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Kaya lang, ganito mga kapatid, kadalasan, kaya nawawala ang kagalakan ng ating mga kaligtasan. Bakit? Kasi ginajustify natin yung pagkakasalang ating nagawa. Pinangangatwiranan natin na hindi tama. Hindi tama. Ganito lang yon. Kung nagkasala ka, aminin mo sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, nagkasala tayo. Kasi nga nawawala, ninanakaw ng kasalanan ang kagalakan natin. Kapatid, yan ang pinakamalaki at mahirap na magaganap sa isang mananampalataya. Alin? Yung joy of salvation na ibinigay sa iyo ng Panginoon, nawawala. Kaya mo na mag-share, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo na pumunta ng Bible study, ayaw mo na manood ng online, ayaw mo magbasa ng Bible. Bakit? Wala na yung joy. Tinanggal ng kasalanan yung joy. Kaya ayaw mo na. Ayaw mo na. Bakit? Kasi nga, ninakaw ng kasalanan yung kagalakan natin sa Panginoon. Ang sabi ng awit 51, verse 8 hanggang 12, ito ay awit ni David. Katha, nang siya ay magkasala kay Bathsheba. Tapos dumating si Propeta Nathan. Pinagwikaan siya ni Propeta Nathan. Sinabi sa kanya, kinuha mo ang hindi iyo. Ang galing pa ni David nun No? Para siyang walang ginawa. Sa totoo lang, para siyang walang ginawa. Pero kung naniniwala, ramdam niya, wala na yung joy. Para siyang walang ginawa. Bakit? Nang pumunta si Propeta Nathan doon, nagkwento si Propeta Nathan. Ano sinabi ng Propeta Nathan? Mahal na hari, mayroon pong isa sa inyong nasasakupan, sabi, mayroon siyang naging handaan. Ang ginawa niya, ang sabi, meron pala kayong 2 tao na nasasakupan. Yan ang sabi. Yung isa, iisa lang ang kanyang tupa. Yung isa naman, ang dami-dami niyang tupa. Tapos nagkaroon ng handaan, yung maraming tupa. Ang ginawa, pinakuha po nung maraming tupa, yung nag-iisang tupa na kasama niyang kumakain, natutulog, ang sabi, kinuha niya at yun yung pinapatay niya at yun yung pinakain sa kanyang mga bisita. Naggalit si David. Sinusumpa ko, dapat mamatay ang taong yan. Kwento nyo? Alam niya yung tama. Dapat mamatay ang taong yan. Sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun, Haring David. Kinuha mo ang asawa ni Urias. Pinapatay mo pa siya. Ikaw yun,
O ano sabi ni Haring David? Dapat mamatay ang taong yan. Tanyo, alam niya. Alam niya kung ano yung dapat dun sa taong ganon. Tanong, ginawa na ba niya? Ginawa niya. May hatol nga siya. Dapat mamatay ang taong yan. Ano sabi ng propeta Nathan? Ikaw. Ikaw yun. Kinuha mo hindi iyo. Ang kagandahan kay Haring David, hindi siya nagja-justify dun sa kanyang kasalanan. Pagkatapos nun, lumuhod siya sa Panginoon. Nagpakumbaba. Kaya itong ating babasahin, ito'y kinatha ni Haring David. Anong naramdaman ni Haring David? Ang sabi, ganito, sa galak at tuwa, ako'y puspusin. Ano sabi? Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong nangihinay muling palakasin. Bakit? Bakit niya sinabing sa galak at tuwa, ako'y puspusin? Kasi wala na ang kagalakan. Wala na yung joy. Kaya sabi niya, sa galak at tuwa, ako'y puspusin. Butong nangihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y sa iyo ang kasalanan ko'y iyo nang limutin. Lahat kong nagagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik. At ako po'y gawin mong tapat. Amen. Hallelujah. Yan po ang lumabas sa bibig ni Haring David. Kita nyo? Tama. Kapag nagkasala, nawawala yung joy. Si Haring David, nawala yung joy. Joy ng kanyang salvation. Yung kagalakan na gusto niya laging kainig ang Panginoon. Ano ba ang sabi ni David? Panginoon, mas gugustuhin ko pa sa templo mo manirahan. Mahal niya ang Panginoon, pero dumating sa buhay ni Haring David na siya ay nalayo sa ating Panginoon. Ano ang naglayo kay Haring David at sa Panginoon? Kasalanan. Kasalanan. Nawala yung joy. Nawala yung kagalakan. Kapatid, sabi ko nga kanina, makilala natin ang Panginoon, ang saya-saya mo. Tama? Pero pag nagkasala, wala ka ng kagalakan. Ang lungkot-lungkot mo na. Hindi na masaya. Ayoko na. Bakit? Kasi nga, nagkasala. Ang bunga ng pagkaasala, malayo sa Diyos. At yan ang pinakamalungkot na magaganap sa isang mananampalataya. Na makita natin na ang Diyos hindi na tayo kinasisihan. Na ang Diyos ang layo-layo na sa atin. Yan ang pinakamalaki at pinakamalungkot na mararamdaman natin. Yung pray ka ng pray, hindi, parang wala. O hindi porkit nag-pray kayo, ha? Kapatid, alam nyo naman kapag yung dumaranas tayo ng pagsubok, alam nyo kapag malapit kayo kay Lord. Kaiba to. Nawala ang kagalakan dahil mayroon kang ginawa, tapos ginajustify mo. Mayroon na nagtutuwid sa iyo, pinangangatwiranan mo pa. Kaya ako lang naman nagawa yan kasi siya naman gusto naman niya yon. Kapatid, hindi. Huwag kang magturo. Ang gawin natin, tignan natin, suriin natin ang ating mga sarili. Kung tayo nagkasala, kapag wala na ang joy, suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, bakit wala na akong joy? At yung kaligtasan, Panginoon, bakit gano'n? Nagdududa na ako, ligtas ba ako? Kung kukunin mo ang buhay ko ngayon, Panginoon,
Ligtas ba ako? Kapatid, kapag gaganyan, nararamdaman mong ganyan, suriin mo, baka may nagawa tayong pagkakasala sa Panginoon. At naniniwala ako, mayroon. Kasi isa sa bunga nga, kalungkutan. Tama po ba? Ako na magkasala sa Panginoon, lungkot-lungkot ng buhay ko. Hindi masaya ang buhay na nagkakasala. Ang lungkot-lungkot ko. Pinagtatakbang ko yung aking pagkakasala sa pamamagitan ng pag-uwi ko, kukunin ko yung aking mga mag-iina. Isasakay ko sa sasakyan ko, mamamasyal kami kahit gabi. Kiss ako ng kiss sa mga anak ko, kiss ako ng kiss kay Belia. Bakit? Kasi nalulungkot ako. Alam ni Sister Belia yon. Pag tinanong nyo, bakit? Pinagtatakbang ko yung nararamdaman kong kalungkutan. May kakaibang lungkot. May kakaibang lungkot. Sabi ko, ano ba itong nararamdaman kong ito? Ang lungkot-lungkot. Marami ka naman pera. Nung panahon na yun. Para akong mayaman, hindi naman ako mayaman. Pero ang lungkot-lungkot. Bakit? Dahil sa pagkaasala. Dahil sa kasalanan. Nalayo ako sa Diyos. At ako naniniwala, maraming ganyan. Maraming tulad ko na nakakaramdam ng ganyan. Kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Lumapit ka lang sa Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon. Yan naman ang Diyos. Amen? Ang sabi ni Haring David, dapat mamatay. Sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun. O ano daw? Tayo na nagkasala, dapat tayo yun. Kapatid, ninanakaw ng kasalanan ang kagalakan natin sa Panginoon. Ano pa? Hindi sinasagot ang ating mga panalangin. Yun ang pinakamatirap noon, yung hindi niya sinasagot ang ating mga panalangin. Bakit? May hadlang. Ano yung hadlang? Kasalanan. Kapatid, paano didinggin ng Diyos ang panalangin kung patuloy pa rin tayo nagkakasala? Hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang sabi ng awit, 66:18, kung kasalanan ko'y magpatuloy, di sana ako dinidinig ng ating Panginoon. Baliktad yun, parang ganito. Kung siya ay hindi pinatawad daw, di sana hindi dinidinig. Kapag ka ikaw na patuloy na nagkakasala, hindi talaga didinggin. Dito sinasabi ng mga awit, pinatawad na ako, parang ganun. Kasi pinidinig niya yung aking panalangin. Kapatid, kapag tayo nagkakasala at namumuhay sa pagkakasala, ang ating mga panalangin hindi dinidinig ng Diyos. Hindi didinggin ng Diyos. Tingnan ninyo, kung malayo tayo sa Diyos, paano niya ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan? Hiwalay ka eh. Hiwalay tayo sa Diyos eh. Bakit? Dahil sa pagkakasala o may pangangailangan ka. Paano mong panghawakan yung God will provide? May bunga nga ang pagkaasala. Nalayo ka doon sa pinanggagalingan ng pagpapala. Kanino ba nanggagaling ang pagpapala? Sa Diyos. Nagkasala. Ginajustify mo yung kasalanan mo. Nalayo ka ngayon doon. Nangailangan ka. Magpe-pray ka. Lord, bigyan mo naman ako ng mga pangangailangan ko. Hindi ka didinggin ng Panginoon. Bakit? Na may pagkakasala ka, paano kung didinggin? Ay, Pastor Romel, mali ka dyan. Mapagmahal si Lord. Oo, mapagmahal si Lord doon sa mga taong nagbabalik loob. Doon sa mga taong nagsasabing, Panginoon, ako po'y nagkasala. Diyan mabait si Lord. Si Lord, Diyos siya ng pag-ibig. Pero wag nating kakalimutan siya ay hukom. Hukom ang Panginoon. Ayaw niya doon sa mga taong nagkakasala.
Pero mahal niya ang taong makasalanan. Pero ayaw ng Diyos ang pagkakasalang ginagawa ng tao. At yan ang nagagawa ng tao kung bakit hindi tayo dinidinig ng Diyos sa ating mga panalangin. Nangihingi ka sa Panginoon ng pagpapala, sinasabi naman ng Panginoon, nak, magsisi ka muna. Paano kung ibubuhos sa iyo ang pagpapala kung mayroong hadlang doon sa imbudo ng pagpapala? Kapatid, ulitin ko, tayo, para tayong boteng empty, walang laman. Ano daw tayo? Boteng walang laman. At ang pagpapala ng Diyos, ibubuhos saan? Sa imbudo. Paano dadaloy yung pagpapala ng Diyos kung yung imbudo mayroong, barado? Anong baranon? Kasalanan. Kaya minsan nagugulat tayo, Christian naman ako. Christian naman ako. Bakit hindi dumadaloy ang pagpapala? Kapatid, minsan suriin natin, baka mayroon po tayong nagagawang hindi tama kay Lord. Pag tayo may karamdaman, paano tayo didinggin ng Diyos na pagalingin tayo kung mayroon tayong pagkaasala? Nalayo ka sa dakilang doktor. Kapatid, sino si Lord? Ang dakilang manggagamot, dakilang doktor. Dahil sa pagkaasala, nalayo ka sa dakilang doktor. May sakit ka. Paano mong hingin sa Kanya na pagalingin ako, Panginoon? Pagalingin mo ako, Panginoon. Bisan hindi ka pagagalingin ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, bago pagalingin ang physical mong katawan, pagalingin muna ang spiritual mong katawan. Paano gagaling ang spiritual mong katawan? Humingi ka ng tawad sa pagkaasala mo sa Panginoon. Sa pagkaasala ko sa Panginoon, humingi ako ng tawad. Anong gagawin ko? Iluhod ko ang aking mga tuhod. Humingi ng tawad sa Diyos. Umiyak sa Panginoon. Paano tayo hihingi ng kapayapaan sa Panginoon? Kapag tayo naliligalig, kung hiwalay tayo sa Diyos ng kapayapaan. Dahil sa pagkaasala. Sino dito ligalig? Di ba maraming ligalig? Paano ang mga pagpe-pray? Si Haring David, ligalig. Kaya sabi niya, bring back to me the joy of my salvation. Panginoon, ibalik mo. Balik mo sa akin yung kagalakan ng aking kaligtasan. Kapatid, kailangan nating mag-bow down. Humingi ng tawad. Ang kasalanan ay isang seryosong usapin. Ang kasalanan ay kanser ng lipunan. Ulitin ko, ang kasalanan ay kanser ng lipunan. Tila, ang kanser, tila walang gamot. Pag sinabing kanser, wala na yan. Wala na yan. Kapatid, ang kasalanan ay kanser ng lipunan. Pero mayroong gamot sa kanser ng lipunan ng kasalanan. Sino yun? Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Kaya sabi ko, ang kasalanan ay seryosong usapin. Tanging ang kamatayan lang ng Panginoon, ng Panginoon ang nakapagliligtas sa bagsik ng kasalanan. Kung ang kasalanan ay seryosong usapin, at ito'y dapat nagdudulot ito'y nagdudulot ng pagkahiwalay sa Diyos, anong dapat gawin ng tao? Magsisi. Amen? Magsisi.
Tama lang na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tanging tanggalin natin ang ating mga kayabangan sa harap ng Diyos. Magsisi, tanggalin natin ang kayabangan natin sa harap ng Diyos. Pastor, anong kayabangan? Kapag tayo hindi lumalapit sa Diyos sa tumingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, ang yabang-yabang mo sa harapan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Hindi ko kailangan ng pagkamatay mo sa krus, Panginoon. Di ba? Parang gano'n. Sino ka? Maraming tao ganyan na ang pananaw ngayon. Bastos sa Diyos. Minamak ang Diyos. Hinahamak ang Diyos. Pinupunit nga ang Bible eh. Mga tao ngayon, marami. Napapanood ko sa YouTube, hinahamak nila ang Diyos. Hinahamak. Pinupunit ang Bible. Ginagawang katatawanan ng Diyos, ginagawang katatawanan ang usapin ng kasalanan. Ang sabi ng isang komedyante, di ba, komedyante sa Amerika, ginagawa niyang katatawanan ng Panginoon. Ginamit niya para makapagpatawa lang siya. Ginagamit niya ang Panginoon. Tapos merong isa doon, pinupunit ang Biblia. Kapatid, maraming tao, bastos sa Diyos. Bastos sa Diyos. At naniniwala ako, wala dito niyan. Wala dito sa Valenzuela, Bethel, ng bastos sa Diyos. Amen? Walang bastos sa Diyos. Hinahamak ang Panginoon. Hinahamak ang dugo ng Diyos na siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Pinabastos ng maraming tao. Kung nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, tanging solusyon ay magbalik loob sa Diyos. Ano gagawin ko, Pastor Romel? Ano gagawin natin kung tayo ay nagkasala sa Panginoon? Sabi ko nga, humingi ng tawad sa Panginoon. Pastor Romel, kapag lumapit ba ako sa Panginoon, patatawarin niya ako? Oo. Patatawarin ka ng Panginoon. Hinihintay lang niya ang paglapit ng tao. Kasi ang tao, binigyan niya ng kalayaan mamili. Free will. Mabuti o masama. May laya ka. Pero kapag naisip mo na ang kasalanan ay nagdudulot sa iyo ng napakalaking kalungkutan, kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon. At may kasiguruhan na patatawarin ka ng Panginoon. Ano ang sabi ng unang 1:9? Subalit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Praise the Lord! Hallelujah! Di ba ang bait-bait ni Lord? Kahit ang tigas-tigas ng ulo natin, pero kapag tayo'y lumuhod na at nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, ang sabi doon, subalit kung ipahayag, Panginoon, nagkasala po ako. Amen? Ipahayag So tama ba na ipahayag mo ang kasalanan mo sa Diyos? Amen. Subalit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At ang maganda doon, lilinisin tayo sa lahat ng kasalanan. Praise God! Kapatid, laging may second chance kay Lord. Tandaan niyo po yan. Kapag nagkasala ka, magpakumbaba ka lang kay Lord, magpakumbaba ka. Magpakumbaba ka. Laging mayroon second chance kay Lord, third chance, fourth chance. Kaya lang, huwag mo naman samantalahin ang kabaitan ng Diyos.
Hindi natin maloloko ang Diyos. Napakatalino ng Diyos. Ay, gagawin kong kasalanan ito. Babalik na lang ako muli sa Panginoon. Mabait naman siya. Kapatid, hindi mo maloloko ang Panginoon. Hindi mo siya madadaya. Ang pinatatawad ng Panginoon na kasalanan ay yung taong nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, ako po'y nagkasala at ako po'y nagpapasya na hindi na muling babalik sa kasalanan ito. Pero kapag nagpahayag ka ng pagkakasala, kinabukasan, gagawin mo na naman yon. Hingi ka na naman ng tawad sa Panginoon, kinabukasan, gagawin mo na naman yon. Kapatid, niloloko mo ang Panginoon. Hindi ka tunay na humihingi ng tawad sa Panginoon. Dahil ang tunay na humihingi ng tawad sa Panginoon, hindi na niya gagawin ang pagkakasalang yon. Amen? Kasi nararamdaman mo, kasalanan nito, hindi ko nagagawin. Nalalayo ako kay Lord, hindi ko nagagawin. Matatakot ka kay Lord. Ngayon, anong bunga ng kapatawaran? Anong bunga ng kapatawaran ng ating mga kasalanan? Muli tayong malalapit sa Diyos. Kapatid, nalayo daw eh. Ngayon, kung nalayo, nagpakumbaba, ano sabi? Muling malalapit sa Diyos. Di ba ang sarap nun? Yung nagkakasundo kayo ni Lord, tapos ramdam mo lagi, kasama mo ang Panginoon. Di po ba? Maaawit mo uli yung kasama natin ng Diyos. Di ako mangangamba. Tama ba yung sinasabi ko? Di ba? Pagkasama natin ng Diyos. Kapatid, pag pinatawad ka na ng Panginoon, mararamdaman mo kasama mo lagi si Jesus. Ano man ang nagaganap sa buhay mo, alam mo kasama mo si Jesus. Sa panahon ng kalungkutan, dahil sabi nga ni kanina, hindi tayo, nandito pa tayo sa mundong ito. Makakaramdam pa rin tayo, makakaranas ng mga pagsubok. Kaya lang ang kagandahan doon, kasama ko ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ba? Kasama natin ang Diyos. Kapatid, kapag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, muli tayong malalapit sa Diyos. Ang maganda kasi kapag nalalapit tayo sa Panginoon, ang Diyos nangungusap muli sa iyo. Gusto niyo naririnig niyo ang tinig ng Diyos? Naniniwala ba kayo nangungusap ang Diyos? Tanong ko mga kapatid, naniniwala ba kayo na nangungusap ang Diyos? Alam niyo, kapag tayo malapit sa Diyos, naririnig mo ang tinig ng Panginoon. At alam mo ang Panginoon yun. Kasi kilala mo siya. Kilala ng tupa ang tinig ng pastol. Amen? Kaya pag nagsalita ang Panginoon, kilalang kilala mo ang Panginoon to. Ang Panginoon nito. Natandaan ko noon. Doon sa maliit pa sila Gabunon, may sumigaw ng mga paalakas. Sunog! 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 Kasi doon po sa lugar namin, ano yun mga furniture. Ang nasunog yung, ang dami-dami niya mga foam. Umabot doon sa ilaw, yung foam. Nag-init, nasunog. Sunog! 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 Ginawa ko, yung kasing aming kwarto noon, lahat ng may bintana. May bintana dito, may bintana sa harap, may bintana dito. Saksakan ang daming bintana. Sumilip ako sa harap. Wala naman Pagsilip ko sa gilid, 3 bahay lang. Kalaki-laking sunog. Nung panahon na yon, sumipa yung adrenaline sa akin. Nabibit-bit ko yung mga dapat kong bitbitin. Tapos sabi ko kay daddy pa noon, daddy ko, don't panic. Kasama natin si Lord, don't panic.
English pa. No? Don't panic, Daddy. Don't panic. Tapos nun, sa madaling salita, hindi naman kami nasunugan. Isang bahay na lang. Isang bahay na lang. Ayun na. Hindi kami nasunugan. Tapos nun, ayokong maggabi. Ang lakas-lakas ng loob ko, no? Don't panic, Daddy! Don't panic! Tapos nung gabi, ayokong maggabi. Bakit ayaw mong maggabi, Pastor Romel? Natatakot akong may sumigaw ng sunog. Natatakot ako. Ginawa ko, alam ko ang solusyon eh. Pray. Diba sabi ko kanina, malapit kay Lord? Pray. Nag-pray ako. Panginoon, hindi tama itong nararamdaman ko. Hindi ito kalooban mo. Natatakot po ako, Panginoon. Ayoko nang maggabi. Hindi ako makatulog. Alam niyo ba, nangusap si Lord? Sa mga hindi Kristiyano, hindi nila mauunawaan yung sinasabi ko. Pero kapag Kristiyano ka, maintindihan mo ang sinasabi ko. Nangusap ang Panginoon. Ang sabi sa akin ganito, mayroon akong tipan sa iyo. Alam ko, tinig ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Nagdulot ito ng kapayapaan sa akin. Nakatulog na ako. Ano daw? Kapag tinig ng Diyos, dulot nito ay kapayapaan. Ano sinabi ni Lord? Pastor Romel, sabihin mo na. Mayroon akong tipan sa iyo. Tuwing makakarinig ka yung sirena ng bumbero, maaalala mo ang tipan ko sa iyo. Detalyado. Alam niyo kung ano? Ang sabi niya, habang ikay nabubuhay, hindi ka na masusunugan. Nung marinig ko yon, nagkaroon ako ng kapayapaan. Dulot nun, kapayapaan. Narinig ko. Kapatid, may tipan si Lord, narinig ko. Pero, kung hindi ako mag-iingat, masusunugan ako. Tama? Pero may tipan si Lord. Ano ibig ko sabihin? Kapag malapit ka kay Lord, naririnig mo ang tinig ng Diyos. Malapit ka kasi kay Lord eh. Nagsasalita siya. Tandaan niyo yung kwento kay Ate Pechi? Wala siyang makain nun. Sabi ng Panginoon sa kanya, maglaga ka na ng tubig. Maglaga ka na ng tubig, Pechi. Pinapatotoo ni Ate Pechi yun. Nung nabubuhay pa siya, maglaga ka na ng tubig. Panginoon, papuntahin si Pastor. Manapak man lang. Sabi ng Panginoon, maglaga ka na ng tubig. Pagbusin ako, put, put, takbo si Ate Pechi. Praise the Lord, hallelujah, Pastor. Nagpe-pray ako. Ang sabi ng Panginoon, maglaga na ako ng tubig. Bakit po, Ate Pechi? Kailangan ko, Pastor, ng manapak. Dala-dala ko, manapak. Dala-dala ko nung panahon na yon, manapak. Ano yung manapak na yon? Hindi inabutan ng ilan. Kapag isinalin nyo yon sa kumukulong tubig, lugaw na yon. Ando na ang sahog. Masarap na yon. Dala-dala yung manapak. Ano sinabi sa kanya? Magpakulo ka na ng tubig. Tanyo ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos na personal. Nangungusap siya sa bawat isa sa atin. Kapatid, huwag mong pagdudahan ang salita ng Panginoon. Amen? Pag malapit ka sa Diyos, maririnig mo ang tinig ng Panginoon. Ano pa maganda? Kapag ka nagbalik loob ka, yung nasirang relasyon ay muling nabubuo. Friend kayo uli ni Lord. Amen? Nung lumayo ka sa Panginoon, hindi ka friend ni Lord. Lahat ng ayaw sa Diyos, antikristo. Lahat ng ayaw kay Kristo, ang tawag doon, antikristo, kasi laban ka kay Kristo. Nasa Bible yan? Opo. Kapag ayaw mo kay Kristo, ang tawag sa'yo ay antikristo.
Kasi laban ka sa Anya. Pag antikristo ka, laban ka sa Anya, hindi ka naniniwala sa Anya, kapatid, yung relasyon ninyo, sira, hindi ka friend ni Lord. Pero kapag nagbalik loob ka kay Lord, ikaw ngayon ay kaibigan ng Diyos. Kakanta ka na. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Di ba? O sino gusto? Friend siya ni Lord. Hallelujah. Di ba? Gusto natin friend tayo ni Lord. Lord, friend pala kita, libre ka naman. Pa 16 ounce ka naman dyan. Di mo ba? Biro ko lang. Ibig sabihin, ang Diyos, pagkakaibigan mo, wow, kaibigan ka ni Lord. Makadadaing ka sa Kanya. Kasi kaibigan mo siya. Panginoon, alam mo, may problema ako. Nakadadaing ka. Nakaiiyak ka. Dito, yung friend mo dito sa mundo, pag dumaing ka, kakalat ka eh. Nasubukan nyo na nagsalita sa isang kaibigan para nagsalita sa mikropono. Nagsalita ka, oh. Kalat na sa buong barangay. Di po ba? Pero kapag sa Diyos ka nagsalita, dumaing kasi kaibigan mo siya. Chismoso ba ang Panginoon? Kapatid, hindi marites si Lord. Hindi siya chismoso. Iingatan niya ang mga daing mo. At ang maganda doon, dahil kaibigan ka ng Diyos, ang luha mo iniipon ng Diyos. Nasa Bible yon? Oo, nasa Bible. Bawat luha ng kanyang mga anak, iniipon ng Diyos, ganun ka-importante sa Panginoon. Kaibigan natin si Lord, gusto mong maging kaibigan? Lapit kay Lord. Ano pa? Ibabalik ng Diyos ang kagalakan ng ating mga kaligtasan. Sabi ni David, bring back to me the joy of my salvation. Di ba yun ang pinakamasarap? Anumang oras kunin ng Panginoon ang ating buhay, alam mo, ligtas ka. Kapatid, ligtas ka na ba? Sa inyo, online, ligtas na po ba kayo? Kung kukunin ng Panginoon ang ating buhay sa oras na ito, masasabi mo ba sa sarili mo, haharap ako sa Diyos at sasabihin ng Panginoon sa akin, well done, my good and faithful servant. Sabi nga ni Billy Graham, ito ang araw ng pagsisisi. Sino may sabi niyan? Si Pastor Billy Graham. Ang sabi niya ito ang araw ng pagsisisi. Hindi bukas, dahil hindi mo tiyak ang bukas. Ito ang araw ng pagsisisi, ng pagbabalik loob. Sabi pa ni Billy Graham, tingnan ninyo, kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, ang salita ng Panginoon, ang sabi niya, huwag mo nang ipabukas ang pagsisisi. Dahil yung bukas, titigas na ang puso mo. Araw-araw, pagbalik ng salita ng Panginoon sa iyo, matigas na ang puso mo. Hindi, ngayon ang araw ng pagsisisi. Kapatid, kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, ligtas ka ba? Simpleng tanong. Kung kukunin ng Diyos, alam mo ba na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, kasi sa langit, mayroong aklat ng gawa. Nakasulat doon ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti o masama. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, buburahin ng Panginoon
ang lahat ng masamang ginawa natin sa aklat ng mga gawa at isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kapatid, yan ng Diyos. Gusto mo ba na ang pangalan mo nakatala sa aklat ng buhay? Na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, pag nag-roll call, "Present, Lord!" Pasok. "Well done, my good and faithful servant." Tinawag doon. "Gina!" Nanay Gina. "Well done, my good and faithful servant." Tinawag doon. "Nicole! Well done, my good and faithful servant." Tinawag, "Romel! Hindi ka dito." Nakasulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Nakasulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Talaga, Pastor? Oo. Pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan. Kapatid, yan ang kasiguruhan na tayo ligtas kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. At ang maganda doon, didinggin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ligtas ka, kapatid. Ligtas ka. Tayo po'y tumayo. Gusto mo ba, kapatid, ng kaligtasan? Sa tingin mo, ligtas ka na ba? Sa tingin mo, kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, sasabihin ba ng Diyos sa'yo, "Well done, my good and faithful servant"? O sasabihin ng Diyos, "Lumayas ka sa aking harapan, di kita nakikilala"? Kapatid, ito ang araw ng pagtanggap kay Jesus. Ito ang araw ng pagbabalik loob. Hindi bukas, ngayon. Hindi rin aksidente na nanonood ka ng online na ito. Hindi rin aksidente na narito ka sa church. Walang aksidente kay Lord. Sinadya ito ng Diyos para i-encounter ka, katagpuin ka, at sabihin ng Panginoon sa iyo, mahal ka niya at ayaw niyang mapahama ka. Yan ang Diyos, punong-puno siya ng pagmamahal. At punong-puno ang Panginoon ng chance kay Lord magbalik loob sa Panginoon. Kapatid, hiniintay lang ng Panginoon ang ating mga pagsisisi, ang ating pagluhod, ang ating pagluha at pagsabi sa Kanya, "Panginoon, nagkasala po ako, Panginoon. Nagkasala po ako." Iniintay lang, kapatid. Kapatid, yan ang Diyos. Yan ang Diyos. Kung sa tingin mo, kailangan mo si Jesus. Sabi nga ni Billy Graham, hindi bukas, kundi ngayon. Dahil hindi mo tiyak ang bukas. Sa tingin mo, kailangan mo si Jesus. Simple lang naman eh. Sabi kanina, John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life." Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa bugtong na anak ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, pumikit ka. Gawin mong personal ang John 3:16. Ilagay mo yung sarili mo sa John 3:16. Gayon na lamang, parang ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Romel. Kaya ibinigay niya ang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang kung sumampalataya si Romel kay Kristo Jesus, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan si Romel. John 3:16. Hallelujah. Ilagay mo ang sarili mo. Di ba mahal na mahal ka ng Panginoon? Gayon na lamang ang pag-ibig niya sa iyo.
Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, upang sa iyong pagsampalataya, sabi, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ito ang araw ng pagsisisi. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. At hayaan natin ang Diyos ang umayos ng ating sirang buhay. Ang Diyos ang aayos ng ating mga sirang relasyon sa tao at sa Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, isang tao, isang puso na nakaluhod sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, kung sa tingin mo, kailangan mo si Jesus, sunod ka lang po sa maikling panalangin. Panginoon, ako po'y nagkasala. Patawarin mo po ako. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Salamat na matay ka sa krus ng Kalbaryo. Binigay mo ang iyong buhay para matubos ang aking pagkakasala. Panginoong Hesus, sa oras na ito, ako po'y nagpapasya na tanggapin kita sa puso ko bilang Panginoon ko, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko. Manahan ka, Panginoon, sa puso ko. Pakialaman mo ang buhay ko, Panginoon. O Diyos, dalangin ko po sa iyo, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Lininis mo na ako. Salamat sa kaligtasang kaloob, libre, walang bayad. Salamat po. Ito po ang aking panalangin. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa taong nanalangin na ito, Panginoon, na siya'y humihingi ng tawad, dalangin ko po, iparanas mo sa kanya, Panginoon, ang kakaibang kagalakan, Panginoon. Kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, Panginoon. Nandito man face to face o online, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, madama nila ang kakaibang kagalakan sa oras na ito. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.